Good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Genesis, chapter 50, verse 20. And this is also the God's sovereignty. And sabi dito sa talata, He intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done. The saving of many lives. So, ang Diyos hindi siya nagbibigay ng mga problema sa atin na hindi natin makakaya. Hindi siya nagbibigay ng mga pagsubok sa buhay natin for us to be responsible. Kasi lahat yan may purpose. Kahit nga sa buhay ni Joseph. Ito yung isa sa pinakamagandang kwento sa Bible ay yung buhay ni Joseph. Na kahit na yung pamilya pa niya yung nag-betray sa kanya. Yung mga kapatid niya, nandiyan yung ibinenta siya, tinapon siya sa balon, at pinagkaisahan siya para magkaroon ng kasi paborito siya ng kanyang ama. So, nung niregaluhan siya ng kanyang ama ng makulay na damit, at doon yung nagselos yung mga kapatid niya. Kaya napag-isipan siya na ibenta, ipakain sa leon, at sinabi sa kanyang ama na namatay siya. Nagkaroon ng mga challenges sa buhay niya. Nakulong siya sa dungeon na lugar, yung isa sa pinaka madilim. Mas maganda pa nga daw sa kulungan ng Muntinlupa, sa kung ano na kulungan meron sa atin. Kasi noong panahon, kapag pinaniwalaan ka na gumawa ng masama, dahil doon sa kaya siya nakulong dahil doon sa pinagsilosan din siya ni Haring Modapar dahil sa kanyang yung asawa ni Modapar gusto siya. So napagbintangan siya, kaya siya nakulong. So kahit ganun yung nangyari kay Joseph, yung full trust niya, 100% na trust niya, ibinigay niya pa rin kay Jesus sa Lord. At nandun yung kahit ano pa yung nangyari sa kanya, ginagawa pa rin niya yung mga bagay na sa kalooban ng Diyos. Hindi siya sumuko. At yun yung naging dahilan kung paano siya nakabangon ulit at nagkaroon ng courage, lakas ng loob, at yung paano maging matapang. So, sa buhay natin, minsan may mga pagsubok na binibigay sa atin para lang maging responsable tayo at magkaroon tayo ng lakas ng loob, kasi ang Diyos nandyan lang, 100% yung presensya na nandyan. Hindi niya tayo iniiwan, even in our darkest moment. Siguro ang sinasabi niya lang sa atin kung hanggang saan may ibibigay pa tayo, mayroon pa tayong kung hanggang saan yung purpose niya, yung kung paano natin ibibigay sa kanya yung full trust natin na kahit dumadaan tayo sa mga crossroads, hindi natin alam kung ano na yung magiging desisyon natin, kung saan tayo pupunta, kung ano yung mga gagawin natin. Ang gusto lang naman niya, kung hindi natin kaya, isanggunin natin sa kanya, lumapit tayo sa kanya. Ipagkatiwala natin ang buong pagtitiwala dahil siya ang nakapangyarihan sa lahat. Siya yung hindi mo akalain na sa lahat ng pinagdadaanan mo, mananatili pa rin na God's win in the end. Imagine sa lahat ng pagsubok na binibigay sa atin, ang purpose ng buhay natin, kung paano tayo maging matapang, maging responsable, at magkaroon ng desisyon, tamang desisyon, magkaroon ng wisdom. Yun lang naman yung binibigay sa atin ng Diyos, na magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya.
At minsan yung mga pinagdadaanan natin, He turns it into a positive. Kasi ano man yung negative nangyayari sa buhay mo, kayang gawin niyang positibo ng Diyos. Ang kailangan lang natin i-accomplish yung mga bagay na yon, yung purpose niyan sa buhay natin, mapagdaanan natin para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Pinagdadaanan natin yan, hinaharap natin yan para lang bigyan tayo ng mga bagay na yung makakapag-encourage sa atin na talagang kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Ibinibigay yan sa atin para kung ano man yung maging desisyon natin, alam niya na kung saan ka kaya mo na at magkakaroon ka ng, di ba, sa lahat ng pinagdadaanan natin, merong mga bagay dyan na nagiging strength natin. Minsan naman nagiging weakness. Kasi confident na tayo na kapag kaduman tayo doon sa pagsubok na yun, alam na natin kung ano yung mga solusyon. So, kahit nagiging malakas tayo, nagiging strength natin yung bagay na yun. Alam ko na yan. Alam ko na yung gagawin ko at pinagdaanan ko na yan. So, minsan, binibigyan niya tayo ng problems for us to solve. At kung hindi na natin ma-solve, nandyan siya. Laging nandyan ang Diyos para lagi natin backup. Nasa sa atin lang kung kailan natin tatawagin. Nasa sa atin lang kung kailan tayo magtitiwala sa Kanya, sa kapangyarihan niya. So, even in the darkest moment, sa pagkakataon na hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin, lagi lang siya nandyan. Inihintay niya lang tayo na lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya kahit hindi na natin alam kung ano yung mga gagawin natin, kung hanggang saan yung maibibigay natin para sa pagkakataon na akala natin walang-wala na tayong masasandalan. Akala nga natin yun na yung pinaka weakest part ng buhay natin. Pero for us to be strength, ang Diyos nandyan. Nagkahantay lang kung kailan tayo magtitiwala sa kakayahan niya, sa Kanyang kapangyarihan. So, may purpose ang lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. So that's all, everyone. Thanks and God bless.